po, good evening po ulit sa lahat. Ako po si Bibukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limandado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Ngayong gabi po ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, si Lord Jesus, sa kabutihan niya sa bawat isa, sa mga guidance niya, at sa buhay na binibigay niya sa bawat araw, at good health po sa bawat family ko po, at saka sa bawat leader and elders po ng NCR and Rizal, ng Remontado Dumagat Tribe, NCR Rizal. And also, I really thankful to Jesus dahil uuwi na po siya, Tatay Digong. So, answers prayer naman po sa amin ng Panginoon. So, thank you Lord Jesus. And also, ngayon po ako'y nagpapasalamat po kay ating Vice President Sara Zimmerman Duterte sa patuloy niya pong pagsuporta sa amin pong organization ng Ridom NCR Distrito at sa kanya pong mga endorsement na ibinibigay po sa amin. Noong month of March 2025, na-endorse po kami ni VP Sara po sa SLP DSWD. So, inasikaso po namin by month of March, April, May, and June, na-complete ko po siya ng submit sa mga requirements. So, okay na po kami. Na-follow up ko na din po sa SLP, national, hanggang sa Calabarzon 4A. So, marami pa po ngang ako sa kanila. Kumbaga, meron kaming hindi na pag-usapan na hindi maganda. Mga ginawa nila at sagot nila na hindi maganda sa amin. Pero, nagawan din ng paraan ng DSWD na matugunan po yung ang layunin at nais po namin ng mga Dumagat Remontado o Remontado Dumagat ng NCR Rizal. So, noong tumawag po sa akin yung sa Calabarzon 4A na nakadestino po dito sa Tanay na naukihan na po at pupunta po sila para mag-CI. And then, pumunta sila ng 22 ang schedule. So then, before 22, kinontak ko po sila. At ang sagot lang po sa akin ay hinarangan ng NCIP. Hindi sila pumapayag na ituloy ang SLP DSWD o pagtulong sa aming mga farmers. So, hindi sila pumapayag. Sa kanila po ay, ang NCIP po ay hinarangan nila. So, sabi ko po kay SLP DSWD na bigyan lang ako ng certification kung ano po yung reason ng NCIP para po kanila po itong harangan o para hindi matuloy. So, inaantay ko pa din hanggang ngayon kung ano po yung certification. Kasi una sa lahat, iyan ay endorsement po ni VP Sara ng Vice President natin para matulungan po ang Ridom NCR Distrito. Matulungan po kami. Kasi lumalaban kami, lahat ginawa namin, project, lahat. Naubos na po lahat. Halos lahat po. Naubos na namin pero hindi po kami tinulungan. Maging po ang project namin ay hindi rin po nila pinakinggan at hindi rin po nila sinagot. So, paulit-ulit po kami dinidemolish, paulit-ulit po kami sinasaktan, kinukunan. Pero pagdating sa korte, binabalik po ang aming pakaso doon sa NCIP dahil hindi daw po kami kinikilala. Una sa lahat, sabihin natin sa hindi kinikilala. Meron po sa Decree 410, si Ferdinand Senior Marcos, sabi na mayroong tribo sa loob ng Rizal. So, NCR is a part of Rizal and the Calabarzon 4A is a part of Rizal. So, hindi mo naman pwede sabihin na walang tribo po dito sa NCR at Rizal dahil nandito kami Ano ba kami? Galing kami sa Mars? Galing kami sa Pluto? Saan kami nasakop na tribo para doon ang jurisdiction namin? Kasi wala kami dito
And then, dumating sa akin na sinabi ni Ma'am Sharon Liwagon nung sa hearing office ng Santa Rosa, Laguna, na ngayon lang daw po niya nalaman na ang Luzon daw ay pagmamay-ari lamang ng NCIP. Ang NCIP ay secondary agency para po sa protection ng mga katutubo. Ako po ay kumpleto po. May COC po ako lahat-lahat. Complete na po. Ang ginawa po, nagsalaysay lamang po ang tatay ko ng pagtanggi. Dahil ang sabi daw ay tinakot ang tatay ko. O maaring tinakot, sabihin natin. Kasi wala akong ebidensya eh. Ayaw mag-witness kasi takot. Na kasuhan siya dahil daw doble ang birth certificate ko. So bakit hindi ako kinakausap? Kung doble ba talaga? Dapat ako yung kinaklaro. Doble ba o hindi ba? So, doble yung birth certificate pero kinansila na pong isa. So, kung ano po yung totoo po na birth certificate ko, yun na po ngayon ang ginagamit ko. At ang nauna po na hindi tama, yun po naman ay aking ipinakansila. So, para sa akin, it is a family is true. Yun lang naman ang birth certificate eh. So, nang malaman po ng NCIP na ipinakansila ko, ang tanong ko ay pwede po bang ipakansila itong isa na para gamitin itong nakansila na? So, kasi ako tinakot din ako eh. Sinabi na kakasuhan daw nila ako sa PSA. So, maaring ang tatay ko ay tinakot din. Kasi ayaw nila iharap ang tatay ko sa akin eh. Ayaw nila ipakausap eh. Pinatawag ko na ayaw sumunod. Nung pinaano ko sa kapatid, sa tiyuhin, ang sabi ay hindi daw pwede siyang humarap dahil meron siyang allowance. Kung haharap siya sa akin, makipag-usap sa akin, mawawalan siya ng allowance. At mabibilanggo siya kasi kakasuhan siya ng NCIP. So sabi ko, bakit ganun? Na ang NCIP, including sa kanila, na tulungan kami mga tribo na hindi magkaaway. Hindi mag-away, hindi magwatak-watak, na dapat sila yung magpo-protection para sa amin. Ang nangyayari po, itong NCIP ang gumagawa ng bagay para po kami ay watak-watak, mag-aaway-away. So, ito din, ang sabi, kinakansila yung COC ko dahil pumirma lahat ng aking mga matatandang katutubo. Ito pa. Natanggap ko na yon. Kaya lang, hindi ko masyadong binibigyan ng pansin kasi mali po ang ginawa eh. Maling-mali po ang ginagawa. Ang gawain, mali. Nung inayos ko na po ang bagong COC ko para sa pagkikilanlan sa mother side ko, ay kinausap ko sila. Pumirma kayo dito dahil hindi ko kayo nirespeto sa karapatan ninyo bilang kayo na mga dumagat limuntado dito sa Tanay. Ang tanong ko, meron ba akong ginawa sa Tanay? May kinuha ba ako sa Tanay? May inayos ba ako sa Tanay na wala kayong alam? Kung sakali man na gagalawin ko o makialam ako, may karapatan ako. Dahil isa rin naman akong katutubong dumagat limuntado, may karapatan ako. So, ano yung pinirmahan ninyo para ikansila at paghilala sa akin? Hindi nyo nga ako nakilala, hindi nyo na nga ako nakausap ng maigi eh. Hindi nyo nakuha yung side ko bago kayo pumirma. At itong NCIP, ang siyang nagpapirma dahil daw, ako daw ay may pinakikialaman daw ako na lupain, may inano daw ako, hindi ko daw nirespeto ang aking mga matatandang katutubo dahil ang karapatan daw ganito, ganyan. Eh, ang totoo lang naman ng NCIP, hindi nagrespeto eh. Hindi marunong rumespeto sa mga matatandang katutubo. Hindi marunong rumespeto sa mga katutubo. Ako may mga ebidensya ako kung paano ninyo laitin at insultuhin kaming mga katutubo. Bakit? Hindi ba kayo katutubo? Katutubong Mamanwa kayo, higaunon ng Mindanao. Pero bakit ganyan kayo magsalita sa kapwa nyo katutubo? Ang galing nyo naman.
Dahil mga degree holder kayo, kami hindi kami degree holder. Oh, wow. So, ibig sabihin, yan pala ang natutunan nyo sa degree holder nyo. Yung pinagtapos nyo pala, yan ang napag-aralan nyo at yan ang naituro sa inyo ng school. Siguro kung may pagkakataon, makapag-aral din kaya ako sa school na pinag-aralan nyo. Para naman ay magawa ko rin naman yung salitang yan sa inyo. Pero ako, hindi na ako mangarap ng mang-insulto pa. Kasi bakit? Hindi naman ako pinamulat ng magulang ko para mang-insulto at pinalaki ng Panginoon sa pananampalataya at pananalig sa Kanya para lang mang-insulto ng kapwa. Hindi po yun. Wala tayong blessing yun. So, ayaw kong magalit sa lahat ang Panginoon sa akin. And also, ang DSWD namin, hinarangan. Walang certification na binibigay. Endorsement ng BP Sara eh. Bakit nyo naman pinipersonal? Grabe naman kayo. Hindi nyo alam yung batas ninyo. Sa April 1871, sa IRR, Section 44 lang po kayo. Magbigay lang kayo protection sa aming mga pagmamayari. Hindi para angkinin nyo. At alamin ninyo, yung pre-prior consent namin, hindi para kayo ang magkaroon yan. Kami ng mga katribuhan, karapatan namin kumuha ng kati, may karapatan namin hindi. Dahil una sa lahat, kaming mga katutubo ang nagmamayari ng lupain. Kung saan ang jurisdiction namin. Kaya nga nilalagay ko sa tama eh. Nilalagay ko kung ano yung batas at kung ano yung customary law. Tapos sasabihin mo, hindi ko nirirespeto ang karapatan ng aking mga matatandang katutubo. Sa pamamagitan ng pagpakaso sa kanila, kinasuhan ko daw sila sa pagkuha daw nila ng lupain sa Kaibon, sa Tanay. Anong pakaso yun? Wala nga akong pakaso sa inyo. Kasi kung may pakaso, dapat may utiking, dapat may pinirman ako. Pero may pakaso daw ako sa kanila, pero ayaw ako ng NCIP bigyan. Pero ang pakaso ng mga matatandang katutubo sa akin, dumating sa akin. Ang nangyari, ako ay na-invite at saka ng attorney ko, na-invite kami sa hearing. Zoom meeting, sa Zoom hearing. So, nag-ano rin naman ako sa Zoom. Ito po ang nangyari. Sa Zoom. Hindi naman kami in-invite. Hindi naman kami pinain. Ayan. Tingnan nyo. Hindi kami pinain eh. Oh. Ayan. Invite kami pero hindi kami pinain. So, anong klaseng hearing yan? Anong klaseng hearing? Ang nangyari, ngayon, wala nang hearing. Wala na, inaantay ko. Kasi nga, napumirma na lahat ng mga matatandang katutubo para ako ay ikansila at hindi kilalanin. Dahil sa pagpapakaso na iyan sa kanila na wala akong alam. Kaya gusto ko rin buksan ang kaso na yan. Kasi, pwede po ba akong magpakaso sa mga matatanda kong katutubo na wala akong alam sa kaso na yan? Na hindi ako naka-utaking, hindi ako nakapirma sa pakaso na yan. Kaya pala galit na galit sila sa akin na wala akong alam. Muntik na nga akong suntukin ng isang katutubong leader namin sa daan. Kung sinuntok ako, wala akong alam kung ano yung pagsuntok niya sa akin. Wala akong alam na kasalanan. Dahil pala dyan, nakinasuhan ko sila. Magaling talaga kayong mga NCIP gumawa ng butas para kaming mga katribuhan hindi magkaisa. Para kaming mga katribuhan watak-watak kami. Para lahat magamit ninyo. Lahat naman ng pumirma diyan ng mga katutubo na sinasabi na ako hindi kinikilala, mga tao nyo gusto ko nga pa-imbestigahan bawat isa na yan kung talagang mga katutubo yan Katutubong dumagat remontado. Kasi baka naman ay taga Bicol yan, taga Mindanao yan. Mga tao nyo yan. Biglaan nga, pinagtatanggal ninyo bigla yung mga nakaposisyon nung gusto kong malaman kung sino-sino mga na yan kung totoo ba talagang may mga dokumento yan bilang dumagat remontado Tapos biglang tinanggalan nyo. Tinanggal nyo sa posisyon. Bawat isa tinanggal nyo sa bawat bayan.
Tapos ito pa, ang iilan pa na leader diyan, binigyan nyo kaagad-agad ng COC, ng pagkikilanlan. Agad-agad binigyan ninyo, madalian ang pagbigay nyo. Tapos ako, na lumalaban ako para sa aking katribuhan, wala akong ginagawa sa inyong masama, na kami ay lumalaban lamang sa demolisyon dahil dinidemolish kami, gagawa nyo ako ng isang bagay na ikakasira ng pagkatao ko. Yun lang naman po ang sa akin eh. Gusto ko lang naman po madinig sa korte. At hinihingi ko kay BP Sara o kay Senator Chis Escudero na makarating ako sa Senado para mapag-imbestigahan kung ano tong ginagawa ng NCIP po sa amin. Kasi ang NCIP ay hindi para sa aming mga katribuhan eh, para po sila sa mga mayayaman. Kasi bakit? Ang daraitan namin na lugar, Tanay, ang nagmamay-ari daw si Lusyutan eh. Si Lusyutan na daw ang nakabili ng aming property. Ang kalupaan namin dun eh. Ang nagmamay-ari na daw lahat is si Lusyutan. Pero ang namumuno doon sa pagbibenta at pagmamay-ari, DENR ng Taytay Rizal. Wala pa naman akong masyadong ebidensya, pero yun ang sinasabi doon ng mga katribuhan ko, pamilya ang kanan ko sa Daraitan Tanay na si Lusyutan na daw ang nagmamay-ari ng buong Daraitan. So, meron din akong proof dito na merong nakalagay doon ng mga no trespassing. Nakalagay na, private property daw. Paano nag-private property? Kaya ba sinasabihan ako ng NCIP na hindi ko pakialaman ang Tanay? Hindi pa ako nakikialam, kinasuhan nyo na ako ay. At nilagay nyo na ako sa pakaso na wala akong alam. Hindi pa ako nakikialam yan. Inaayos ko pa lang. Kaya po gusto ko po umabot ito kay Senator Chis Escudero at saka kay BP Sara na matulungan po kami na madinig naman po kami sa Senado ang aming problema dito sa NCIP. Kay Senator Robin Padilla, gusto ko rin po na makarating po ito sa kanya. Natulungan naman po kami. Para naman po kami na mga remontado dumagat dito sa NCR Rizal, ay hindi naman kami invisible at hindi naman kami makulong nang wala kaming laban. Kinulong kami nang wala kaming laban. Wala kaming warrant of arrest dahil kami daw ay sindikato sa lupain namin. Sarili naming lupain, kami daw sindikato. Kaya po ako ay humihingi po ng tulong po kay BP Sara at saka kay Senator Robin Padilla at saka kay Senator Chis Escudero at saka kay Senator Marcolita na madinig naman po kami dito po sa problema at suliranin po na binibigay po sa amin ng NCIP. At sa mga project ng NCIP para sa aming tribo na gusto ko rin po malaman at mapaimbestigahan din po kung ano po yung mga project na iyan na para sa tribo na ginawa po ng NCIP na hindi po namin nakamtan at hindi po namin nakamit at wala po kaming natanggap. Yun po ang akin pong nais lang po na tulong na matatanggap po. Salamat po sa lahat and God bless po ulit.